Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Siyempre maraming salamat po sa patuloy po na sumusulat po, nagpapadala po ng kanilang mga istorya at maraming salamat rin po sa mga patuloy po na mga nagko-comment at shoutout daw po muna from Sergio Moreno, Happy Fiesta, San Pablo City, Laguna sa January 15 po. Maraming salamat at sa lahat po ng mga nakikinig, maraming salamat po. Dear Kuya E, isa akong tagapakinig sa iyong programa sa YouTube. Nais ko rin i-share ang mga aking mga karanasan na di ko makakalimutan. Just call me Christian. Another Christian From Bulacan, 45 years old at kasalukuyang nasa ibang bansa. Isa po akong tagumpay na matagal ko nang tinatago. Simula ng aking kabataan, puro street guy po ang aking mga kabarkada. 5 kaming magkakabarkada simula pagkabata. Sa aking kabataan, nagsimula ang aking exploration na masasabi kong tuloy-tuloy as in sagana sa pagkakataon. Sabi nga, mayroon na akong karanasan sa mga babae at lalaki, pero mas marami sa mga lalaki. Mahaba-haba ang aking kwento, kaya sisimulan ko na nung ako ay nasa 12 years old pa lang. Nagsimula ang aking karanasan noong 12 years old pa lang ako sa aming kapitbahay. Nasa second year high school noon, dahil sa ginagawa ang aming bahay, natulog muna kami sa aming pinsan na malapit lang din sa bahay. Pinatulog ako sa kwarto ni Kuya Alex. Si Kuya Alex ay 25 years old noon. Matangkad, moreno, slim at hindi naman gwapo. May nakalagay pang hipon Wala akong masyadong alam noon dahil sa aking pag-alala, hindi pa yata ako nagsasarili. Pag-alala at halos bagong tuli pa lang noon. Natulog ako sa kwarto ni Alex. Magkatabi kami. Bandang madaling araw, nagising na lang ako na may yumayakap sa akin. Nakiramdam muna ako. Walang damit si Alex at ramdam ko ang init ng kaniyang katawan. May nararamdaman din akong malaking bukol sa aking likuran. Mainit din yun at parang may kalakihan. Nag-standing ovation ang aking harapan at para bang nasasarapan ako sa yakap ni Alex hanggang sa napansin niya siguro na gising ako at bumulong siya na huwag daw akong maingay. Sumunod naman ako kasi parang natakot ako. Maya-maya ay hinubaran niya ang aking damit at pang-ibaba. Pinigilan ko siya pero wala akong magawa dahil malaking tao siya. Nanatili ako sa aking posisyon na nakaside at nakatalikod sa kanya. Kinikis-kis niya ang kanyang harapan sa aking likuran. Wala akong magawa. Nakayakap siya sa akin at hindi ako makagalaw. Maya-maya ay lalong humigpit ang kanyang pagyakap sa akin at may nararamdaman akong lalong tumigas sa aking likuran. Nararamdaman ko na lang yun. Na may mainit na lumabas sa aking likuran. Hinawakan ko at napakalagkit. Pagkatapos, pinunasan niya ito at natulog na siya. May konting alam na ako sa ganon kasi nanonood kami ng mga kaibigan ko. Pero hindi pa ako naglabas at kinikwento lang sa akin na laruin ko raw ang harapan ko at masarap daw yon at may lalabas. Hindi ko pa ginagawa nung time na yon kaya naisip ko na baka yun nga ang sinasabi ng mga kaibigan ko. Kinabukasan, hindi man ako kinausap ni Kuya Alex, di ko rin siya kinausap, parang ako pa yung nahihiya. Kinagabihan, gumala muna ako kasama ng mga kaibigan ko at nang umuwi ako sa kanila, nakahiga na si Alex. Alam ko na gising pa siya noon, walang damit at nakasuot lang ng brief. Sinabihan ako na humiga na ako. Alam ko na may mangyayari na naman kaya medyo kinakabahan ako na medyo naku-curious. Pagkahiga ko, kinausap ako kung nasarapan daw ba ako kagabi. Sumagot ako na hindi ko alam. Tinanong niya ako kung nagpapalabas na raw ako. Sabi ko hindi pa.
Pero alam ko yun. Nagsabi siya na gusto mo turuan kita. Sumagot naman ako, paano? Hinubad niya ang aking sando at pangibaba. Hinawakan niya ang aking harapan na pinisil-pisil niya. Hinahalikan ako sa leeg at ramdam ko na mainit ang dila. Nag-init ako noon. Maya-maya ay may nararamdaman ako. Parang nauunat ang aking paa. May lumalabas na. Masarap ang aking pakiramdam at first time ko yun. Sinabihan ako na magpunas ako at nagpunas ako naman gamit ang aking damit. Ano, di ba masarap? Tanong niya. Oo, sagot ko naman. Sinabihan ako na gawin ko raw yun araw-araw para lumaki na ako. Akala ko Kuya E matutulog na siya. Nagubad siya ng kanyang pangibaba at ramdam ko na naman yung malaki at mainit niyang harapan. Sinabihan ako gawin ko raw sa kanya yung ginawa niya. Pinahawak sa akin ang kanyang paps na sobrang laki at taba. Hinawakan ko at sinimulang gawin ang ginawa sa akin. Umungol si Kuya Alex habang nakahawak sa aking katawan. Bilisan ko raw. Nangangalay na ang aking kamay dahil sobrang laki at tigas. Maya-maya pa ay sinabihan ako na lantakan ko raw. Nilantakan ko yun pero ulo lang dahil hindi ko kaya ng buo. Lantakan mo lahat, sabi niya. Pinilit ako na isubo pero kalahati lang talaga. Hinila ako ni Alex at hinalikan at di ko alam paano humalik noon. Hinahalikan ako at halikan ko raw siya. Gawin ko daw ang ginagawa niya. Ginawa ko ang kanyang ginagawa at naghalikan kami. Lasang yosi ang kanyang bibig at medyo naduduwal ako noon. Hinatak niya ang aking maliit na katawan at ipinatong sa kanyang katawan. Laruin ko raw yung kanyang chest. Nilaro ko naman yon at malaki ang chest ni Kuya Alex. Tinutulak niya ako pababa hanggang umabot na sa kanyang harapan. Muli ay pinalantakan sa akin ang kanyang paps pati na ang kanyang maugat na patatas. Nasarapan si Kuya Alex. Hinila niya ako paitaas at hinalikan na naman at napansin ko nilagyan niya ng laway ang kanyang kamay at inilagay sa aking likuran. Sabi niya sa akin ay papasok daw siya. Natakot ako kasi alam ko na masakit yun at hindi pa ako na ganon. Habang naroon ako sa kanyang ibabaw, itinutok niya sa aking likuran. Hindi ito pumasok kasi sa tuwing itatapat niya sa akin nasasaktan ako hanggang sinabihan ako na upuan ko daw at igiling. Inupuan ko yon at giniling-giling. Maya-maya ay nagpasabog na siya at ramdam ko ang mainit na likido na sumisirit sa kanyang tiyan. Bumaba na ako at nagtungo sa CR para umihi. Pagbalik ko, nakabrief na si Alex at parang tulog na. Hindi ako pinasukan ni Kuya Alex. Araw-araw namin ginagawa iyon pero hindi ako pumayag na gawin niya ang pagpasok. Okay naman daw sa kanya basta natatapos siya. Natuto na rin akong magpalabas dahil sa turo ni Alex. Minsan 2 to 3 times a day pa at nagsimula na ako lumaki at lumaki rin ang aking paps. Parang mas malaki pa ata kaysa kay Kuya Alex. Nang matapos ang aming bahay, umuwi na kami at doon na rin ako natutulog. Madalang ko nang makita si Kuya Alex. Nakapagtrabaho na raw sa Maynila. Lumipas pa ang halos 1 taon, nakasalubong ko siya at niyaya ako. Sabi ko ay may pupuntahan ako. Nagsabi siya na pag-uwi ko, katok daw ako sa bintana ng room niya para lumabas siya at magawa namin yung dati naming ginagawa. Parang ayaw ko na, Kuya E. Hindi ko alam, parang nagsawa ako sa ganon. Halos 1 buwan din namin ginagawa. Parang may gusto pa akong, mas gusto ko pa na nagsasarili. Pag uwi ko bandang 7:00, dumaan ako sa bahay nila pero hindi ako kumatok. Nagulat ako nang makasalubong ko siya. Lasing siya. Pinipilit ako, umayaw ako. Hinawakan ako sa kamay at hindi ako makakawala. Dinala ako sa likod ng kanilang bahay at sinabing ayaw mo na sa akin? Hindi ako sumagot kasi ayaw ko talaga. Niyakap ako ng mahigpit at hinalikan. Mabaho ang kanyang bibig at pinaghalong amoy sigarilyo at alak. Pinahawak sa akin ang kanyang harapan. Naka-standing ovation na ito at wala na akong magawa. Pinaluhod ako at pinalantak.
Naisip ko na gawin na ang pinapagawa niya at ginawa ko rin dahil wala na ako magagawa hanggang sa sumabog siya sa aking bibig. Mapait ang nalasahan ko kaya agad ko itong iniluwa at tumakbo papalayo. Tumakbo ako dahil sa kalasingan, hindi naman niya ako naabutan. Pagdating ko sa bahay, agad-agad akong nagtungo sa CR para maglinis at mag-toothbrush. Hindi ko alam bakit ba ayaw ko na sa kanya. Minsan, naiisip ko rin na pwede ko naman gawin yun sa kanya kasi ginagawa namin yun dati. Kinabukasan habang nakatambay ako sa harap ng bahay namin, dumaan siya at tumabi sa akin. Kinausap ako na bakit ayaw ko na daw. Sabi ko naman, ayaw ko yung pinipilit ha. Ganun ba? Sige, sa susunod kung gusto mo, magsabi ka lang sa akin. Umalis na siya at nanatili akong nakaupo sa upuan. Lumipas ang 1 linggo, araw yun ng Sabado. Niyaya niya akong mag-inom. Sabi ko, magagalit ang mama ko. Bawal pa akong uminom. Papunta ako sa mga barkada ko at nadaan ako. Nag-iinuman sila ng mga barkada niya. 4 silang nagiinuman at kilala ko naman ang mga yun. Sinabihan ako ni Kuya Alex na umupo muna. Maya-maya pa, pinainom ako ng gin. Ayaw ko sana kaya lang sabi niya sa akin na isa lang para matikman ko naman ang alak. Wala naman akong magawa at ininom ko na yun para makaalis na ako. Pero hindi ako makaalis. Pinaupo niya ako sa tabi niya at inakbayan ako. Piniro naman ako ng isang kasamahan niya, si Kuya Ross na gwapo ka bata, tsaka magandang hubog mo. Sumagot si Kuya Alex naman na hindi siya gwapo, maganda siya. Sabi niya at nagtawanan sila. Sabay sabi ni Kuya Alex na joke lang yun. Nainis ako nung time na yon at sabay tayo para makaalis pero wala akong nagawa dahil mahigpit ang hawak niya sa akin. Pinatagay pa ako at naramdaman ko na nahihilo na ako. Maya-maya pa ay nagsuka ako, Kuya E, dahil first time kong uminom ng alak. Sabi ni Kuya Alex hatid na lang daw niya ako sa bahay maya-maya. Sabi ko, wag na magagalit si mama dahil ayaw akong uminom dahil bata pa ako. Naku, di ka na bata, binata ka na, sabi ng isang kasama niya. Natapos ng inuman nila at hilong-hilo na ako. Hindi ako makalakad ng maayos. Nakaakbay sa akin si Kuya Alex at ihahatid ako sa bahay namin. Sabi ko sa kanya wag na niya akong ihatid at ako na lang ang uuwi. Pero hindi pumayag si Kuya Alex. Magagalit si mama. Kuya, sabi ko, sige mamaya ka na lang umuwi, magkape muna tayo sa bahay. Wala naman akong magawa at alam ko na may mangyayari na naman sa amin. Dinala ako ni Kuya Alex sa isang kubo na malapit lang naman sa kanilang bahay. Sinabihan ako na hintayin ko raw siya at magtitimpla lang ng kape. Nakahiga ako sa isang papag sa may kubo, nahihilo talaga ako. Maya-maya pa ay dumating na siya at may dalang-dalawang tasang kape. Dahil sa kainitan ng panahon, naghubad ako ng damit pang itaas. Ininom ko ang kape kahit pa mainit yun para mahimasmasan ako at makauwi na. Nakahubad na rin ng damit si Kuya Alex. May abs siya. Kahit di siya gwapo, maganda ang kanyang katawan. Lumapit sa akin si Kuya Alex at niyakap ako. Tinapat niya ang aking mukha sa kanyang dibdib. Ewan ko ba parang nag-init ako. Bigla akong nilantak ang kanyang nips. Malaki ito. Nasarapan naman si Kuya Alex. Matigas na rin ang kanyang paps. Hinawakan ko ang kanyang harapan at matigas yun. Ewan ko kung ano nangyari. Nael ako. Sinimulan kong lantakan ang kanyang malaking harapan. Buo ko na nalantak yun at nasarapan siya. Pinadapa ako sa papag ni Kuya at hinubad ang aking short. Nagpaubaya na ako sa kanya sa gabing yun. Nilagyan niya ng laway ang aking likuran at tinutok. Hindi niya naipasok kasi virgin pa naman ako. Nagulat ako nang kainin niya ang aking kuweba. Basang-basa na ito at doon niya naipasok ang kanyang harapan. Kuya, masakit. Tiisin mo muna at mawawala din ang sakit. Nagpatuloy siya sa kanyang balak at nakaraos naman siya sa loob ko siya. Nagpasabog. Sobrang sakit, dinugo ako. Parang nawala ang aking kalasingan sa gabing yun. Si Kuya Alex ang nakauna sa akin. Paika-ika pa ako nang ihatid ako sa bahay namin at dumiretso na ako sa CR para maligo. Buti na lang, tulog na sina mama at di na nila ako napansin na umuwi.
Kinabukasan, masakit ang aking likuran. Para akong lalagnatin. Nawawala din ang sakit ng aking likuran. Nawala din after few days. Naulit pa yun na maraming beses at sa pagkakataon, nag-e-enjoy na ako sa ginagawa ni Kuya Alex sa aking likuran. Pagkatapos ng ilang buwan, hindi na namin ginagawa yun dahil nag-stay in na siya sa Maynila. Hindi ko naman hinahanap yung ginagawa namin. Sa tuwing naalala ko yun ay nagja-jacks na lang ako. Pampalipas ng init. Dahil sa kabataan, nag-iinuman na rin kami ng aking mga barkada at madalas na rin gumala at gumawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ng mga kabataan. Noong nasa 3rd year high school na ako, dahil siguro sa mga naranasan ko kay Kuya Alex, parang naging maellalo ako, lalo na kapag nanonood kami ng mga tape. Alam mo na yon, may pagkakataon din na nagpapalabas kami magbabarkada na sabay-sabay. Sa harap ng bahay namin mismo, ang bahay ng kabarkada kong itago natin sa pangalang Erwin. 5'7" na si Erwin, morenong makinis. Sabi nga, malaki ang mga binti. Parang gustong-gusto ko yung ganun, kaya lagi kong tinitingnan, pati kaniyang katawan. Kapag nagkakasama kaming magbabarkada, lalo na kapag topless kami. Isang araw, nagyaya si Erwin na manood sa kanila. Wala kasi siyang kasama sa bahay dahil nagpunta sa bayan ng kaniyang ina. Nasa ibang bansa naman ang kaniyang ama, nag-iisang anak lang si Erwin. Sabi ko, yayain natin ang mga barkada natin. Wag na daw kasi baka mahalata pa na nanonood kami. Sige, ikaw ang bahala, sabi ko. Nag-play na si Erwin ng movie. Siyempre, tayo na ang aming harapan pareho. Nagsimula na naming laruin ng aming mga paps. Hanggang sasabihin ko sa kanya na hawakan niya ang akin at palabasin pagkatapos ako naman ang gagawa sa kanya. Siya muna ang gumawa sa akin at sinabihan ko na lantakan niya. Gago din naman ako. Gago, hindi naman ako bakla para gawin yun. Tumawa ako. Ayos lang yun. Masarap naman, sabi ko. Hindi pa rin pumayag si Erwin. Teka lang, sabi ni Erwin. May experience ka na siguro. Ako oo, mayroon na. Kanino? Tanong niya. Secret, sagot ko naman. Sinabihan ko na sige ako muna gagawa sa'yo tapos gawin mo sa akin pagkatapos. Nagtaka naman ako na pumayag siya. Nagsimula na ako at nasarapan siya at maya-maya'y sumabog na. Ginawa niya sa akin pero sandali lang. Di daw niya kaya, parang nandidiri daw siya. Nilaro na lang niya ang aking paps at tuluyan na ngang lumabas ang likido. Tinanong ako bakit daw parang marunong na ako. Nakagawa na daw yata ako ng ganun. Sinabihan ko siya na oo kay Kuya Alex. Sabi ko, ha? Ganun? Bakit mo ginawa? Sabi ko, wala naman akong magawa noon kasi bata pa ako. Nagsabi siya sa akin na wag na wag ko daw gagawin yung ulit kasi di daw maganda at baka sabihin daw nila ako daw ay bakla. Sabi ko kung sabihin ko sa'yo na ganun ako, magagalit ka ba? Sumagot siya na ewan ko. Hindi ko alam. Akala ko iiwasan na ako ni Erwin nang aminin ko sa kanya ang ginawa namin ni Kuya. Pero hindi siya umiwas. Bagkus, parang naging kampante pa siya at lagi niyang ginagawa sa akin yun kapag walang tao sa kanilang bahay. Madalas naming ginagawa yun, Kuya E. Hanggang sa nagsabi siya sa akin na papasukan daw ako. Gawin daw namin. Sabi ko, okay. Daling kausap pa. Pinasukan ako ni Erwin. Noong una, di pa siya marunong pero tinuruan ko na siya kung paano gawin yun. Nagpatuloy ang ganong ginagawa namin ni Erwin. Madalas yun at minsan sa bahay namin. Minsan, madalas sa kanilang bahay. Nagiinuman kaming magbabarkada, minsan sa tabi ng kalsada o sa likuran ng bahay namin. Isang araw, nag-inuman kami na magbabarkada. Bali 5 kaming magkasama. Ako, Erwin, Janjan, Patoy at si Chris. Puro kailan ang usapan namin. Sa kalasingan ni Erwin na sabi niya na ako daw special. Nagsabi naman si Janjan ng anong special. Basta special yan. Hindi naman maintindihan ng mga barkada namin ang ibig ipahiwatig ni Erwin. Natakot ako. Natakot ako dahil baka iwasan ako kapag nalaman nila na may nangyayari sa amin ni Erwin. Maya-maya pa sinabi ni Erwin na kasi ganito yun. Isa sa mga kasama natin dito ay hindi straight. Bi siya.
Ibig sabihin, pwede sa babae o lalaki. Nagtanong naman si Chris, sino ang bay dito? Parang galit pa. Tahimik lang ako at kinakabahan. Nagsalita si Janjan, alam ko na kung sinong bay sa atin. Si Christian. Tama ba ako, Christian? Hindi ako nakasagot. Nagsalita si Erwin, oo siya nga pero matagal ko nang alam pero okay lang yun. Basta walang magbabago sa atin. Nagtanong si Patoy, bakit mo alam? May ginagawa kayo siguro no? Wala. Wala kaming ginagawa. Inamin kasi sa akin nung isang araw, sabi niya. Nagsabi sila na okay lang daw yun. Magkakaibigan pa rin kami. Basta lagi daw ako mag-iingat at hindi nila ipagsasabi kahit kanino. Kung gusto ko daw makatikim, wag na raw pupunta sa iba dahil nandito naman daw sila. Nagtawanan sila pero ako parang nahihiya. Inakbayan ako ni Chris na nagsabing okay lang yan. Promise walang magbabago sa amin. Masayang natapos ang aming lasingan, Kuya E, at masaya ako natanggap ako ng mga kaibigan ko. Nang pauwi na sila at nagliligpit na ako, biglang bumalik si Chris. Nakalock na raw ang gate nila at di na siya pwedeng kumatok kasi magagalit daw ang papa niya. Makikitulog na lang daw siya sa amin. Pumayag naman ako at nagtungo na kami sa aking kwarto. Habang nakahiga kami, tinanong ako ni Chris na kung magpapalantak daw siya ay lalantakan ko raw ba. Sabi ko naman sa kanya na hindi. Kasi di ko siya type, pabiro ko. Juicy pa daw ako malaki daw ang dala niyang sawa. Sinabihan ko siya na hindi naman sa ayaw ko. Sabi ko, magbabarkada tayo, baka magkailangan lang tayo kapag ginawa natin yon. Unang-una, hindi naman priority sa akin yung ganun. Tsaka magkakasama kami at matagal na kami magkakaibigan kaya hindi ko magagawa yun dahil lamang sa L. Okay na ako kay Erwin. Nawala na sa scene si Kuya Alex. Kinabukasan nagkape muna si Chris bago umuwi. Oo Kuya E, walang nangyari sa amin ni Chris. Promise. Bandang tanghali. Wala naman ako sinasabing hindi ako naniniwala. Nag-promise ka agad. Depensive ba? Bandang tanghali pinuntahan ako ni Erwin. Tinanong niya kung nakitulog daw si Chris. Sabi ko, oo. May nangyari daw? Sabi ko, wala. Sure ka? Sa sinabi niya sa akin? Oo, sure na sure ako at sure pa sa iniisip mo. Bakit? Ano bang problema? Tanong ko. Wala naman. Ngumiti lang siya. Wala kayatang kasama? Tanong niya. Wala, umalis sila. Anong oras babalik? Tanong niya. Mamayang gabi pa bumisita sila sa province ni Mama. Bakit di raw ako sumama? Sabi ko may hangover ako. Gusto mo mawala ang hangover mo, may gagawin tayo, sabi niya. Naku, alam ko na yan, gusto mo na naman. Di na kami nagpatumpik-tumpik pa at sinimulan na naman ang festival. Taray may papiestahan. Nilasap namin ang bawat isa. Katatapos ko lang mag-CR noon kaya malinis ako. Nilasap ko muna ang ice drop ni Erwin. Malaki at mataba din at alam ko na masasaktan ako pero gusto ko ang pops ni Erwin. Kinuha ko ang lubat nilagyan ko ang aking kuweba at kanyang pops. Nairaos namin ang init ng aming katawan. Nakagraduate na kami ng high school at nagsimula na sa buhay kolehiyo. Butin, dito ko na talaga na-experience ang buhay ko bilang isang bay. Hindi na kami masyado nagkikita ng mga barkada ko dahil sa ibang lugar sila nag-college. Sa tuwing nagkikita kami ni Erwin ay nagagawa pa rin namin. Pero madalang na lang yun dahil sa ibang lugar na din ako nag-college. Sa Manila pala ako nag-college. Nangungupahan ako at once a month lang ako umuwi sa amin. Nabalitaan ko sa aking pamilya na nag-asawa na raw si Erwin. Pinsan ko pa ang naging asawa. Nag-attend kami ng kasal ni Erwin. Ako, si Chris at si Patoy. Hindi nakauwi si Janjan dahil working student siya sa isang fast food. Pagkatapos ng reception, katulad din ng dati nag-inuman kami pero di naman masyadong nakaharap si Erwin gawa ng marami siyang inaasikaso. 3 na lang kaming uminom sa may tabi ng kalsada na nasa harap lang ng bahay namin. Maya-maya pa ay sinundo na si Patoy ng kanyang girlfriend kasi luluwas pa sila pa Laguna. Kami na lang dalawa ni Chris ang nag-inuman hanggang sa lumabas si Erwin at sinabihan si Chris na, Chris, ikaw na ngayon ang bahala sa kaibigan natin ha, ipinagkakatiwala ko na sayo. Nagtataka naman ako sa sinabi ni Erwin pero parang nagets ko na ang ibig niyang ipahiwatig. Oo,
Ganun naman talaga kasi, may asawa na siya at hindi na namin pwedeng gawin ang ginagawa namin dati. Sumagot naman si Chris na, hindi ko alam pre, kasi mukhang ayaw naman niya sa akin. Para kayong baliw, wag na nating pag-usapan yan, sabi ko. Nagsabi si Chris na baka mayroon na rin siya sa Maynila. Sumagot naman ako na oo, syempre marami nga doon, iba't ibang flavor pa. O tingnan mo tol, seryoso ka ba? Tanong ni Chris. Naku, yan pa, sabi ni Erwin. Wala yan, magtiwala ka sa akin, mas kilala ko yan. Sa totoo lang Kuya E, mayroon naman talaga sa Maynila, marami doon. Hindi ko matandaan kung ilan ako doon. Nakailan ako doon, basta more than 10 yata. Pero kapag may pumapasok sa aking bakuran ay gumagamit sila ng proteksyon. Si Erwin at si Kuya Alex lang ang gumagawa na walang proteksyon. Umalis na si Erwin kasi masyadong busy sa mga bisita nila sa bahay. Gabi na nang matapos kami ni Chris sa inuman. Kinakausap ko siya ng masinsinan. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ba akong tikman? Tanong ko. Matagal na pero ayaw mo lang sa akin. Naku, ikaw nga dyan na maraming niyayayang taga-parlor dati. Bakit mo alam? Balita ko lang. Sabi sa akin dati. Nagpabayad ka raw sa isang bading dun sa kanto. Matagal na yon. Oo, matagal na nga. Sabi pa nga daw nung bading hindi na uulit sa'yo. Biglang tumawa si Chris. Bakit ka tumawa? Tanong ko. Siguro kaya di umulit kasi juts ka lang. Tawa naman ako. Bakit di mo ko subukan ng malaman mo? Wag na, sabi ko baka magpabayad ka pa sa akin. Paano naman ako magpapabayad sa'yo magkaibigan tayo? Nako Chris, change topic. Alam ko na seryoso si Chris pero hindi ko lang pinapansin kasi parang ayaw ko. Di ko alam kung bakit. Naghiwalay na kami ni Chris at umuwi na siya at nagsabing babalikan daw ako kinabukasan. Sige, sabi ko. Bandang hapon na nang nagpahinga pa ako. Bumalik si Chris bandang alas 5 ng hapon kasama ang binatilyong pinsan niya, si Carlos alias Loloy. Si Loloy na ba yan? Sabi ko, oo, sagot niya. Tangkad mo na. Ilang taon ka na ba? 16. Kuya, sagot niya. Gwapo din pala pinsan mo. Oo naman, wala namang pangit sa amin. Ano, di mo pa ako sinasagot kagabi Nagtanong ako na ano yun? Okay, ano ka ba? May bata dito, anong pinagsasabi mo? Ako, di na yan bata. Alam na niyan lahat. Ganun ba? Sabi ko. Niyayang magkape si Chris at nagyaya na namang uminom pero tumanggi ako kasi kakainom ko lang kagabi. Nagkwentuhan kami kasamang pinsan niya. Mga nakaraan namin nung kami ay bata pa. Hindi naman namin napansin na dumidilim na. Nagsabi ako ng gabi na baka hanapin ng bata. Sumagot naman si Loloy na hindi na po ako bata kuya. Ganun ba? Maya-maya pa ay umuwi na ang dalawa at kinabukasan kasi luluwas na ako pa Maynila. Umuwi ako after 1 week. Sabado yun. Tamang-tama uuwi din daw si Chris. Si Chris pala ay nagtatrabaho sa Pampanga. Hindi na rin siya nakatapos ng college. Pero binata pa rin siya. Katulad ng dati, nag-set na naman kami ng inuman sa likod bahay namin. Tinawagan namin si Erwin pero nasa Cavite daw sila ng asawa niya. Nag-inuman kami kasama namin ang kanyang pinsan na si Loloy habang nagkikwentuhan kami. Nagpaalam muna si Chris dahil may kukunin lang daw sa bahay nila. Naiwan si Loloy at nagpatuloy kami sa inuman. Malakas uminom si Loloy, siguro dahil bata pa siya. Matatamis ang tingin sa akin ni Loloy. Napapansin ko na siya para may ibig sabihin yung mga tingin niya. Pwedeng-pwede si Loloy. Fresh na fresh kaya lang bata pa. Baka ako ay magkaproblema. Nagpatuloy pa rin kami sa inuman at napansin ko medyo madaldal na si Loloy at ganun din naman ako pero pinipigilan ko lang. May tinanong sa akin si Loloy. Kuya, may tatanong ako Sige, ano ba yon? Sabi kasi ni Kuya Chris, bye ka daw, sabi ni Kuya. Nagulat ako sa sinabi niya kasi nangako sila na hindi nila ipagsasabi ang aking tunay na pagkatao. Naisip kong okay din naman kasi mukhang interesado sa akin tong batang to. Inamin ko na dahil totoo naman talaga. Tinanong ko siya kung bakit niya tinatanong. Sumagot naman siya na wala lang daw
Inamin din sa akin ni Loloy na maraming nagyayaya sa kanya, lalo na yung mga taga-parlor sa labasan. Sabi ko, bakit di mo ginawa? Masarap daw, sabi ng mga barkada ko, sagot niya. Oo, masarap naman yun, basta mahal mo yung gagawa sa'yo, sagot ko. Ah, ganun ba? Nagtanggal ng damit si Loloy. Maganda ang katawan niya. Medyo may baby fats pa siya pero may korte na ang kanyang katawan. Malaki din ang kanyang nipples. Parang masarap sipsipin. Napansin ako na tumitingin sa kanyang katawan at sinabi akong, Kuya, kung gusto mo pwede naman ako. Ikaw sakali ang makakauna sa akin. Sabi ko, hindi pwede. Bata ka pa, baka ma-child abuse ako. Di ko naman ipagsasabi kuya at baka mamaya padarating si Kuya Chris. Medyo maliwanag ang likod bahay namin pero hindi naman kita dahil mataas ang aming bakod. Lumapit si Loloy sa akin at kinuha ang aking kamay. Pinahawak sa akin ang kanyang katawan. Sinabihan ako na gusto daw niyang magkaroon ng experience. Gusto ko naman lalo na nakainom ako pero nagdadalawang isip ako lalo na baka malaman ni Chris. Nakahawak pa rin ako sa dibdib ni Loloy at nararamdaman ko na malakas ang tibok ng puso niya. Kaya naisip ko, baka nga virgin pa siya. Sinabihan ko siya na magdamit siya at baka dumating si Chris, baka ano pa ang isipin. Nakadamit naman si Loloy. Sinabihan ko siya na tawagin si Chris para matapos na ang aming iniinom. Bumalik si Loloy at sinabing sinundo daw niya ang kanyang kapatid sa may bayan. Matatagalan yun kuya. Wait na lang natin siya dito. Sige, sabi ko naman. Tinanong ko si Loloy bakit niya gustong gawin. Wala daw siyang pera. Bigyan ko daw siya ng 200 kung okay. Pumayag naman daw siya kahit anong ipapagawa ko sa kanya. Parang nagkaka-interes ako, lalo na sa kanyang sinabi. Nilapitan ko na si Loloy at pinasandal sa pader. Sabay tinanggal ang kanyang pangitaas. Naamoy ko na amoy safeguard pa siya. Sinimulan ko na lantakan ang katawan nipples. Kaliwat kanan. Umuungol siya. Dahan-dahan daw at nakikiliti siya. Habang nilalantakan ko, inamoy-amoy ang kanyang kilikili na amoy sabon at deodorant. Mabango si Loloy, Kuya E. Hanggang dinilaan, okay. Pinasok ko ang kamay sa kanyang brief at napakalaki talaga. Parang hindi siya Pinoy. Mataba na at mahaba pa. Kung ikukumpara sa harapan ni Erwin, malaki ang kay Loloy. Tinutulok ako ni Loloy pababa sa kanyang paps. Sinabihan ako na lantakan ko daw. Hindi ako makapaniwala sa akin nakikita. Tumambad sa akin ang napakalaking paps. Nilantakan ko na. Umungol hanggang sumabog ang kanyang milk. Sorry, ang daming X-rated. Matamis ang milk ni Loloy, Kuya E. Labas ko ang kanyang milk sa aking bibig at tinaas na ang kanyang short. Masarap pala na nakakiliti, sabi niya sa akin. Nagpatuloy pa kami sa aming inuman hanggang sinabihan ako na kung gusto ko raw ulit, pwede naman. Sabi ko baka darating na si Chris at ayon naman siya. Sinabi niya sa akin na secret lang daw namin yun at kung gusto daw niya, ite-text daw ako. Sumagot naman ako na okay lang naman. Binigay ko na sa kanya ang kanyang talent fee, 200 pesos. Medyo paubos na ang aming iniinom Kuya E at nagsabi siya na kung gusto ko pa raw na uminom, bibili daw siya. Medyo maaga pa naman at nagpabili pa ako ng 3 boteng beer. Maya-maya, narinig namin na may motor sa harap. Si Chris daw yun. Sinabihan ko na ipasok niya sa gate. Dumating na si Chris, nakamotor si Loloy para bumili ng alak sa may kanto. Nagkwentuhan kami ni Chris habang umiinom. Puro mga ganap namin nung kabataan pa namin. Maya-maya, sinabihan ako na maselan daw ako at bakit hindi ko raw siya type. Tumawa lang ako. Sinabi ko sa kanya na type naman kita bilang kaibigan. Hindi naman pangit si Chris, Kuya E. Maganda pa nga ang kanyang katawan. Slim at may mga muscles pa. Ewan ko ba parang hindi kasi ako nahiel sa kanya. Siguro dahil kababata ko siya pero pwede rin naman siguro kung gugustuhin ko. Kababata mo rin si Erwin. Sigurado naman ako na papayag siya kung gugustuhin ko kasi matagal na siya nagsasabi na siya na lang daw at huwag ng iba. Dumating na si Loloy at may dalang beer. Pinagpatuloy na namin ang inuman naming 3.
Bandang 11:00 na noon nang matapos kaming tatlo. Sinabihan ko si Chris at Loloy na umuwi na at ako'y lasing na. Umuwi na sila at bago yon kumindat sa akin si Loloy bago umalis. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Baka sabi ko sa sarili ko na nagpapasalamat siya sa nangyari sa amin. Naglikpit ako at sabay naligo para makapahinga na ako at lasing na ako. Pagkatapos kong maligo ay nagtungo muna ako sa likod ng bahay namin para kunin ang mini speaker ko na ginamit namin kanina. Bigla naman nag-text. May nag-text sa akin, number lang. Kuya, si Loloy ito. Gising ka pa ba? Sumugot ako na oo pero patulog na rin ako. Kuya, punta ako dyan. Bakit? Sabi ko, hindi pa raw siya inaantok dahil nasanay siyang matulog na madaling araw. Patulog na ako. Bukas na lang. Sagot ko naman. Sige na kuya, sandali lang ako at magpapababa lang ako ng toma. Wala na akong nagawa. Sinabihan ko siya na sige, sa likod ka na lang dumiretso. Nilabas ko ulit ang 2 upuan at dumating na si Loloy. Ano ka ba 12 AM na, nasa labas ka pa. Di pa kasi ako makatulog kuya. Naisip ko yung nangyari sa atin kanina. Sabi niya yun ba? Baka nabitin ka. Sabi ko, baka nga. Patawa naman ang sagot niya. Bakit? Ano ba ang gusto mong gawin? Di na kita mabibigyan ng budget. Wala na akong pera. Okay lang kuya, masarap naman Matapos ang lantakan, pinasok ako ni Loloy at sa tingin ko, hindi ito first time. Yung gawain na ganon kasi marunong siya. Pero hindi ko na pinansin yun. Nakatutok ang isip ko sa sarap. Pinatahiyaya ako ni Loloy pero wala namang sapin or papag sa likod ng bahay. Nahiga ako kahit walang sapin. Pero may mga damo naman sa likod bahay. Pinatungan ako ni Loloy at pumasok siya ulit. Pinasok ang malaking pups sa aking likuran. Maya-maya pa isasabog na raw siya. Ipapasok daw niya o ilalabas. Sinabi ko naman na ilahat mo sa akin. Sabi ko wag muna at sabay tayo. Hanggang sabi niya ay hayan na ako at halos sabay kami. Tumayo na kaming pasensya na kayo kasi sobrang X-rated yung story niya. So yun, kailangan nating fast forward. Tumayo na kaming pareho at nagsuot ng aming kasuotan kahit hindi pa kami naglilinis. Umupo muna siya at ganun din ako. Mukhang sanay na sanay ka. Hindi naman daw, sabi niya. Tinanong ko siya kung may ginawa na siya ng ganun. Umamin naman siya na minsan daw nagawa na niya yon pero yung masubo daw ay hindi pa. Nagiinuman kami noon kasama ang mga taga-parlor at niyaya ako nung isa, si Badet. Kilala mo ba yon? Oo. Sa kanya kami nagpapagubit ni Chris. Sabi ko sa kanya na papasukan ko lang at huwag niya nga hawakan ang aking pups. Pumayag siya. Nilagyan ko ng laway ang kuweba at pinasok. Nang sagad, sumigaw siya ng malakas at nagsabing masakit daw at huminto ako. Hindi naman ako huminto. Hawak-hawak ko ang balakang at mabilis na sumabog kasi first time ko yun. Kwento niya. Tapos ano nangyari? Tanong ko naman. Nagalit siya sa akin at hindi na niya ako pinapansin. Pinabayaan ko na lang. Kaya pala parang marunong ka. Hindi naman. Nakapanood ko din kasi, sagot niya. O kaya uwi na ako. Makakatulog na ako nito kasi kuya, uuwi na ako kasi at makakatulog na ako. Napagod na ako. Sabi niya. Sige, ingat ka. Sabi ko naman sa kanya. Umuwi na siya at ako'y natulog na. Fast forward, Kuya lumuwas na akong na Maynila para bumalik sa trabaho. Nag-apply pa ako sa isang branch na medyo malapit lang sa aming city para hindi na ako masyadong napapagod. Nag-rent ako ng isang apartment dahil gusto ko nang magsarili. Tuwang-tuwa naman ang aking mga kaibigan dahil naging tambayan nila. Dito na napapadalas ang aking mga ganap. Madalas sa apartment ni si Loloy. Halos doon siya tumira, Kuya Madalas din kaming gumawa ng masasarap na bagay sa aking apartment. Isang araw,
Nag-text siya sa akin na kung pwedeng mag-overnight sa apartment kasi wala daw silang pasok sa school. Tamang-tama naman na nakalib ako kinabukasan. Pag uwi ko sa apartment, nandun na. Sila. Oo, sila. Nagtaka ako kung sino ang kasama niya. 2 kaklase niya pala ang sumama. Gusto daw nilang uminom. Kinausap ko si Loloy bakit siya nagsama ng kaklase niya. Sinabi sa akin na kabarkada daw at kaklase sila. Mababait daw naman. Sabi ko sa kanya baka magka-problema kami kasi mukhang mga bata pa sila. Okay lang naman daw kasi yung dalawa, 18 years old na daw at halos di naman sila umuwi sa mga bahay nila. Wala na akong nagawa, kuya. Ito yung storyang laging wala na akong nagawa na. Nabibilang ko na yata yung wala na akong nagawa. Nag-inuman na kami. Pinagmasdan ko ang mga kasama niya. Matangkad na payat yung isa na moreno at katamtama naman ang isa na kayumanggi. Sinabi ko sa sarili ko kung sakaling magyaya sila, baka hindi ako makatanggi, basta isa-isa lang. Umandar na naman ang aking L dahil matagal na rin akong walang ganap. Si Jensen yung matangkad at si Jerome naman yung isa. May itsura si Jerome at parang mukhang hot. Si Jensen naman na matangkad pa na moreno at hindi masyadong guwapo. Pero may dating naman siya kasi may hubog ng katawan. Nagiinuman na naman kami, Kuya E, hanggang hating gabi na. Lasing ang mga bata. Sabi ko akyat sila sa taas at humiga na at sa ibaba ng bed. May bakanting kutsyon naman ako for emergency. Loy, samahan mo sila at ilatag mo ang foam at may kumot sa cabinet. Bigay mo sa kanila. Umakyat sila at ako'y nagligpit na sa aming mga pinag-inuman. Dumiretso na ako sa CR para makapaglinis ng katawan. Alam ko naman na may mangyayari sa amin ni Loloy kasi namimiss ko rin naman ang paps niya. Naglinis ako ng maayos para walang sabit sakaling pumasok si Loloy. Paglabas ko sa banyo, nakaupo naman si Loloy sa sofa at naglalaro ng ML. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan at inilabas ang kanyang malaking paps. Medyo may amoy ito kasi maghapon siya nasa school kaya sabi ko sa kanya maglinis muna siya ng katawan sa banyo. Ilang minuto pa ay lumabas na siya at wala ng damit. Medyo pumayat siya at lalong gumanda ang kanyang katawan. Nagumpisa na kami. Katulad ng dati nilantakan ko siya at nasarapan siya. Maya-maya pa ay kinuha ang lubricant sa drawer at nilagyan ang aking likuran para madulas at masarap. Pumasok na si Loloy. Medyo masakit pero humupa din agad ang sakit at napalitan ng sarap. Doon ay nasarapan kaming dalawa. Bago kami umakyat sa taas, tinanong ko muna siya kung alam ba ng 2 kasama niya ang sa amin. Sumagot naman siya na oo, alam nila kaya sila sumama dito. Kailangan daw nila ng 500. Oo, 500 sila ng 2. Sa tingin mo ba okay sila? Oo, okay sila. Sagot naman niya. Ginawa ng bugaw na. Pero parang ayaw ko. Sabi ko kasi gusto ko ikaw lang at iyang malaki mong paps. Tumawa si Loloy. Sinabi niya na magkasing sukat daw sila ni Jensen saka wag daw ako mag-alala kasi gaganahan naman daw ako. Sabi ko ayaw ko. Sige na, pagbigyan mo na sila at okay naman yung sa akin. Umakyat si Loloy at tiningnan yung 2 kung tulog na. Tulog na sila. Baka bukas sana lang. Sabi ni Loloy. Okay, sige. Nang paakyat na kami, gising si Jensen at nagbanyo. Nahiga na ako sa kama katabi ni Loloy. Actually, nagdadalawang isip ako kung gagawin ko ba sa kanila ang ginagawa namin ni Loloy. Napansin kong nakatulog na si Loloy at hindi pa umaakyat si Jensen. Bumaba ako at saktong palabas siya ng banyo, mukhang bagong ligo at walang damit na pangitaas. Diyos ko, may abs ang bata. Sinabihan ako kung nakausap ko raw si Loloy. Sabi ko naman, tungkol saan? Mayroon daw silang babayaran sa school at kailangan ng 500. Gagawin daw niya ang gusto ko kapalit ng 500. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sayang ang abs. Niromans ako at nilantak ang nips at bumaba na ako sa kanyang paps. Tama nga si Loloy, malaki ang kanyang paps. Okay. Pinasok din siya daw, yun o.
Pagkatapos pinutok sa kanyang looban, pagkatapos nagtungo siya sa banyo para maghugas. Akala ko tapos na siya. Nagsabi siya sa akin na pwede ko daw siyang pasukin kung gusto ko. Pinag-isipan ko kung papasukan ko siya. Masarap naman siguro yun at di ko pa rin yung nagawa sa buhay ko. Tinanong ko siya kung ginawa na niya yun dati at sumagot naman siya na minsan daw. Nagawa na niya sa isang teacher niya sa high school. Nangailangan daw kasi siya ng pera at ang kapalit ay papasukan siya ng kanyang teacher. Nakapaghugas na din daw siya at kung gusto ko raw ay pwede naman. Sinabihan ko siya kung pwede niyang lantakan ng akin at lumuhod siya at nag-umpisa. Nangyari na nga ang lahat. Pagkatapos naming maglinis, umakyat na kami at binigyan ko siya ng 1,000 na nagpasalamat naman siya. Malaki raw yun kasi 500 lang ang kailangan niya. Sinabi ko na okay lang yan para may extra ka, sabi ko. Kinabukasan, nag-almusal muna kami bago sila umalis. Binigyan ko din si Loloy ng pera para may panggastos na naman siya. Babalik daw sila kapag free sa schedule nila. Nagpatuloy ang maraming beses ang aming mga ganap. Naging masagana ako sa mga bagets. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang ang mga nakaniig ko. May nangyari rin sa 2 hanggang 3 kada isang session. Isang araw, pinapunta ko si Chris sa aking apartment at niyayang mag-inom. Agad naman siyang pumunta at nag-inuman kami. Tinanong ko siya kung talagang gusto niya akong matikman. Nagsabi naman siya na matagal na raw niya akong gusto kahit magbarkada kami. Ikaw lang naman na may ayaw sa akin eh. Paano kita magugustuhan? Lahat na yata ng mga bading dyan sa kanto pinapatos mo. Sabi ko, wala eh. Wala naman ako magawa. Kailangan kong ilabas. Sana kung pumayag ka noon sa'yo na lang ako pumupunta. Sabi ko sa kanya, sige try natin. Siguraduhin mo na masasarapan ako. Biro ko. Nagpatuloy pa kami sa inuman at hindi ko na siya pinauwi sa bahay nila. Dito ka na lang mag-overnight at lasing ka na. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Pumayag naman siya. Pinagtimpla ako ng kape para daw mawala ang aking lasing at nagpasalamat ako sa kanya. Parang natouch naman ako sa ginawa niya. Pinagtimpla lang ng kape. Shower muna ako. Amoy pawis ako para di naman madumihan ng bed mo. Bakit? Doon ka sa baba matulog. May foam naman ako. Ayaw ko ng katabi. Sabi ko. Masungit ka talaga pagdating sa akin. Nag-shower na siya. At umakyat na sa itaas. Nag-shower na rin ako pagkatapos niya. Pag-akyat ko sa taas, nandun nga siya sa baba. Nakahiga na siya at wala siyang damit pang itaas. Ayos may pa-abs ka pa dyan. Umiti lang siya. Maganda din ang katawan ni Chris at wala siyang balahibo sa armpits. Bakit wala kang buhok sa armpit? Tinatanggal ko, ayaw ko kasi parang nadudumihan ako. In fairness, maputi ang armpits mo. Sabi ko, di lang maputi ito, masarap pa. Baliw ka, baka may amoy pa yan. Walang amoy yan, amuyin mo man, ay sabi ko. Ayaw ko, baka amoy Indiano yan. Lumapit siya sa akin at pinaamoy sa akin ang kanyang armpit. Oo nga, walang amoy at mabango. Amoy sabon pa. Nagdikit ang aming katawan at para akong nag-init kay Kuya. Bigla akong hinalikan ni Chris. Inantihan ko naman siya, dala siguro na nakainom. Kaya naging marupok. Masarap humalik si Chris. May feeling. Naramdaman ko yung halik niya nakakaiba kaya nail ako. Kinapa ko ang kanyang pops at napasyet ako. Mukhang malaki ang pops mo Oo naman, ayaw mo lang kasi akong tikman. Malaki yan. Pinaba ko ang kanyang short at tumambad sa akin ng malusog niyang pops. Halos kasing laki ng pops ni Loloy. Baka lahi nila talaga ang malalaki. Pinasukan ako ni Chris na sobrang nasarapan talaga ako. Masarap siya sa pagromansa. Napakaswabe niya at nagpasabog sa aking likuran. Pagkatapos nun, oo kuya, naglantakan din kami. Masarap ang naging lantakan. Hindi ko naisip na masarap pala siyang magdala. Pagkatapos natulog na kami ni Chris na magkatabi sa kama. Pagkagising ko, wala na si Chris sa kama. Bumaba ako at nakita ko siya na nagluluto ng almusal. Pinakialaman ko na ang kusina mo para paggising mo may almusal ka na. Kumuha siya ng tasa at nagtimpla ako ng kape. Uy, napaka-sweet mo naman.
Jowa mo ba ako? Hindi, gusto ko lang gawin. Sige, salamat ha. Luluwas pala ako bukas. Asikasuhin ko yung application ko sa Middle East. May pera ka ba? Tanong ko. Oo, mayroon. Sige. Sabi ko. Umalis na si Chris bandang tanghali. Naiisip ko na maalaga pala siya pero wala pa akong feeling sa kanya. Lumipas ang maraming buwan, nakaalis na si Chris pa Middle East. Nagsabi siya sa akin na lagi ko raw siyang i-message para hindi siya mainip sa bansang pupuntahan. Nagpadespedida pa siya sa aking apartment kasama namin ang mga kabarkada. As usual, sa apartment na naman siya nagpalipas ng gabi at syempre, may nangyari sa amin. Lalong masarap ang huli naming pagnanasa sa bawat isa. Simula nang may mangyari sa amin, hindi ko na naisip na makipaglaro pa sa iba. Lagi ang mga message ng mga kabataan sa akin pero hindi ko na lang pinapansin. Parang hinahanap ko si Chris. Na-fall na yata ako sa kanya pero patuloy pa rin ang aming communication at halos everyday na nagchat-chat. Nasabi niya na mag-a-apply daw ako papuntang Australia para magsama na kami. Sabi ko naman susubukan ko. Madalas din mangyari sa amin ni na Loloy at Jensen. Madalas pa ay sabay-sabay namin ginagawa ang makamundo. Akala ko ba ayaw mo na? Makamundong pagnanasa pero hindi na sila humingi ng pera pagkatapos. Bumabawi na lang ako minsan sa kanila na pinapakain ko sa mga restaurant. Sinabi ko din kay Chris may nangyari sa amin ni Loloy. Sinabi naman niya na alam daw niya yon at okay lang sa kanya. Sabi ko pa nga sa kanya na malaki din ang alaga ni Loloy. Oo daw alam niya kasi may lahi daw sila. Sinabihan ako na mag-ingat na lang ako baka makakuha ako ng sakit. Sabi ko naman kay Loloy lang naman ako nagpapabear. Sa iba ay may kondom. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Chris na mag-apply sa Middle East. Sinubukan ko naman yon pero parang wala akong swerte abroad. Lumipas pa ang maraming taon, nagpatuloy pa rin ang aming communication ni Chris. Nakapag-asawa na si Loloy sa edad na 20 dahil nakabuntis siya. Simula noon ay hindi na namin ginagawa ang ganung routine. Hindi na nagpaparamdam si Jensen at wala akong balita sa kanya. Madalang na lang akong nakikiniig dahil masyado na akong busy sa work ko. Isang araw, nabalitaan ko na namatay si Jensen. Nabangga siya sa kanyang pagmumotor. Nag-download ako ng Green app at marami din akong nakaka-chat pero hindi ako nakikipag-meet. Isang araw may nakachat ako. 18 years old na siya na taga Pampanga. Si Jay. Niyaya ko siya na mag-meet kami at nagkita kami sa may labas ng isang fast food. Malaking tao si Jay, sa edad niya ay sobrang tangkad niya. Makinis ang muka, mabalbon at maganda ang katawan niya. Hi, ikaw ba si Jay? Opo kuya, sabi niya. Wag na kuya, Christian na lang, sabi ko or Chan. Sige, Chan, sabi niya. Ano, gutom ka ba? Baka gusto mong kumain muna tayo. Hindi na ako magti-take out. Hindi na, magti-take out na lang. Sabi niya. Sige, take out na lang. Sumakay na siya sa aking sasakyan at nag-drive-thru kami. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Jay, saan mo gustong pumunta? Kahit saan, free naman ako. Mag-hotel tayo. Di pa kasi ako nakakapasok sa hotel eh. Ganun ba? May place naman ako pero sige, check-in na lang tayo. Nag-check-in kami sa isang kilalang hotel na kulay red at may salamin sa ceiling. Pagpasok namin, sinabihan ko siya na kumain muna kami kasi mukhang gutom ang bata. Mahilig talaga ako sa bata Kuya E pero this time, 18 years old na siya para hindi ako ma-child abuse. Bakit na-child abuse ka ba? Pagkatapos namin kumain, nag-shower na si Jay at napakalaking bata talaga ni Jay, parang nasa 5 din siya sa edad na 18. Halatang hindi straight si Jay. Medyo malamiya siyang kumilos pero very masculine ang looks. Lumabas na sa banyo si Jay at tumambad sa akin ang maganda niyang katawan. Swerte talaga ako lagi sa magagandang katawan. Pogi siya. Plus factor pa yung maninipis na balahibo niya sa muka at katawan. Makinis ang bata, parang walang tagyawat sa muka. May balahibo siya sa puso at medyo makapal ang balahibo sa binti. Wait ka lang, shower muna ako.
Nag-shower na ako at naglinis syempre. Paglabas ko sa banyo, lumapit ako sa kanya. Jay, may experience ka na ba? Mayroon na sa kaklase ko at yung naging fling ko. Anong experience mo? Lantak lang. Nanlantak ako at nilantakan din ako. Yung fling ko, pinasukan ko na siya. Nilagnat nga yun kasi nung pinasukan ko siya nabigla. Dumugo at umiyak siya. Halos 2 weeks niya akong hindi kinausap. At hanggang hindi kami nag-usap. Ganun ba? Bakit mo naman binigla? Wala L kasi ako nung time na yun. Baka biyan kaya Nabigla siya. Big, okay. Hindi naman, sakto lang pero mataba lang. Ikaw, Chan, madami ka na sigurong experience, no? Oo, marami na at hindi ko na mabilang. Ayos Ano ba gusto mong mangyari? Sige, basta masarap. Sige, sabi ko. Pasukin kita, gusto mo? Hindi ko alam di pa kasi ako napasukan. Dahan-dahan ako, sabi ko. Hinalikan ko na siya sa bibig, sa tenga, pababa sa kanyang mabalbo na dibdib, sa balahibong pusa, sa nips na parang namamaga dahil sa puberty. Dahan-dahan na masakit. Dahan-dahan ka, masakit ang nips ko. Malaki ang dibdib niya, kulay pink pa ang nips. Nakahadyak pataw kay Jay. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking parang tumutubo ang harapan. Malaki ang bundok niya parang kung babae nagdadalaga. Bumaba na sa pusod at malaki nga ang kanyang pops. Estimate ko ay 6 inches pero mas malaki pa rin ang kay Loloy at kay Chris. Medyo mataba nga at maganda ang kulay ng pops at nilaro. Okay? Pinasok ko si Jay. Tama, virgin nga siya dahil hindi ko may pasok at paray ang aray niya. Tinanong ko kung itutuloy ko ba. Sige daw at dahan-dahan. Tumagas ang dugo sa bedsheet. Yun lang. Medyo na-relax ang kanyang kuweba. May suot ka bang kondom? Oo. Mayroon, tanggalin mo. Masakit. Sorry kasi puro X talaga siya. Hanggang matapos ako ay siya naman ang pumasok sa akin. Nag-umpisa siya at napakabilis. Walang hintuan. Nasarapan naman ako. Hanggang sa pumasok siya, pinasabog na sa aking kaloob-looban. Hindi ko na inulit ang aking ginawa dahil napunit na ang balat ng kanyang kuweba. Nilaro ko na lang ito hanggang sumabog ako. Nahiga muna kami sa kama dahil sa pagod. Iniatid ko na siya malapit sa bahay nila at umuwi na rin ako dahil napapagod din ako. Halos kararating ko lang sabay nang nag-message siya sa akin. Nagpapasalamat siya dahil nasarapan daw siya. Magkikita kaming muli kapag naghilom na yung kanyang sugat. Sabi ko naman, sige. Salamat din at nag-enjoy ako. Naulit ng marami ang aming ginagawa. Halos years naming ginagawa yun. At talagang nag-enjoy kami sa bawat pangyayari. May natanggap akong email sa isang agency na patungong Ireland. Nag-offer sila ng work doon at tinanggap ko naman yun. Sinabihan ko si Chris na patungo akong Ireland at may offer ako doon. Natuwa naman siya sa aking balita. Bago ako umalis patungong Ireland, marami pa ang nangyari sa amin ni Jay. Nalungkot si Jay nang sabihan ko siya na pupunta na ako ng ibang bansa. Nakaalis na ako at nandito na ako sa Ireland. 1 dekada na ako dito at paminsan-minsan ay umuwi ng Pinas para magbakasyon. Masaya ako sa aking buhay dito, lalo na kasama ko na dito ang taong nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Friendship na naging lover. Oo kuya, si Chris ang aking partner. Masaya kaming namumuhay dito bilang isang mag-asawa. Maraming salamat Kuya Isa na maere mo ang aking kwento. Hintayin namin ito at sabay namin pakikinggan ng taong aking pinakamamahal na si Chris. Nagmamahal, Christian. Ayos, pareho kayong Christian. Chris.
Anyways, yun tulad yung sinasabi ko, no, sa sobrang parang sa sobra kasing L nung sobrang triple X yung story, hindi ko na talaga siya mababasa kasi kahit sabihin ko na babasahin ko na lalagyan ko ng puro lalagyan ko ba lahat yan ng puro tut kasi talagang sobrang XXX, hindi ko na siya may edit na parang kung ibabasahin ko lang, wala na rin lang ako mababasa. So, pinapas forward na lang din natin. So, pasensya na po kasi madami na po mga times na minsan may mga nakakalusot din ako na nababanggit ng mga terms or mga kung ano man yung mga nababasa ko tapos nasususpend po yung channel ko. So, nag-iingat po ako kasi ayoko lang din naman na makikilala din lang yung channel ko na puro pang L lang talaga. So, pasensya na kayo kasi kung ganun lang yung mga letter nyo, ipapass forward ko talaga yan, no? Muli, maraming salamat sa iyo at buti naman kahit sa dami ng mga karanasan mo ay nauwi ka din sa iyong kaibigan at syempre at sabi mo nga ay tunay na magmamahal, no? Sana talagang kayo na talaga. So huwag ka nang maghahanap pa ng iba dahil maswerte ka kay Chris, no? Muli, maraming salamat sa iyo, Christian, at muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.